Ryan, saan ngayon pansamantalang nanunuluyan ang mga pamilyang nasunugan at paano natutugunan ngayon ng LGU dyan ang kanilang mga pangangailangan sa dami ng mga apektado na yan? June, pansamantalang nasa mga paaralan muna yung mga kababayan natin na biktima ng sunog dito. At yung iba naman ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak na malapit dito sa lugar at meron din na sinet up doon sa barangay covered court para gawing evacuation center. Bago mag alas 10 ng umaga, sumiklab ang sunog sa isang residential area dito sa barangay 105, Aroma Compound sa Tondo, Maynila. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog pasado alas 10:57 ng umaga. Si Irene Toria, kakaalis pa lamang ng bahay nang mangyari ang sunog, kaya agad itong bumalik para isalba ang kanyang mga gamit. Pero ilang piraso lamang ang kanyang naisalba. Ang kanyang bahay tuluyang tinupok ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa lugar ito ng mga informal settlers. Gawa sa mga light materials ang mga bahay at imbakan ng mga kalakal ang lugar. Hindi rin basta mapasok ng mga bumbero dahil maliliit ang eskinita. Lalo na't malapit sa dagat ang lugar at mainit ang panahon nang mangyari ang insidente. Talaga nahirapan kami kasi depressed area to eh. Then mapapansin nyo, junk shop siya. So, pag matabang kalye ito, makita nyo naman, tabi rin din siya ng dagat. So malakas po yung hangin, then mainit kanina. So, mabilis po kumalat yung apoy. Si Mayor Isko ng Maynila napasugod din sa lugar. Humingi rin ng tulong ang LGU ng Maynila sa Philippine Air Force at sa PCG. 3 helicopter mula sa Philippine Air Force at isang fireboat mula sa Philippine Coast Guard ang tumulong sa pag-apula ng apoy. Alas 12:34 ng tanghali, idiniliklarang fire under control ang apoy. At kanina bago tayo sumalang June ay pinuntahan natin yung isa sa evacuation center kanina at ang isa nga sa kanilang mga pangunahing pangangailangan ngayon yung mga banig, kumot dahil karamihan sa kanila wala talagang naisalba dahil mabilis daw yung mga pangyayari kanina at mabilis na sumiklab yung apoy. Kanina abang naka-standby kami dito at dito sa may malapit, dito sa nasusunog, merong lumapit sa atin na isang bata na tinamaan yung kanyang noo ng yero. Dahil nga kanya-kanyang hugot yung mga residente doon sa mga yero pagkatapos nung sunog, doon sa mga bakal na pwede pa nilang mapakinabangan. May isang bata na tinamaan, talagang dumudugo yung kanyang katawan dahil nga nauna puno ng dugo yung kanyang katawan dahil nga doon sa sugat sa kanyang noo. At nilapatan natin yan ng paunang lunas. Wala naman sa ngayon, wala naman na itatalang casualty maliban doon sa ilan ng mga nasugatan dito sa sunog. Diyan muna ang latest mula dito sa Tondo. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.